Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga nawawalang malalaking kayamanan sa buong mundo, kasama na rito itong ating kinakabaliwan na The Yamashita Treasures. Marami na nga ang nagbuhis ng buhay para lang mahanap ang mga ito dahil sa kahirapan ng buhay. So narito ang ating ka-vlogger Arvin Pulo TV sa kanyang video na ating hiniram. Oo, tama ka. Meron pa nga na iba na halos ibuwis na ang kanilang mga buhay, makahanap lang ng mga nakatagong kayamanan. Pero alam mo ba na sa ating mundo ay napakarami pa ring kayamanan ang hindi pa rin natatagpuan? Kaya naman simulan na natin. Number 1. Yamashita's Gold. Ang Yamashita's Gold o kilala rin bilang Yamashita Treasure ay isang kayamanan na sinasabing ibinaon at itinago ng mga Japanese forces noong panahon ng World War II. Pinangunahan ni General Tomoyuki Yamashitaki na kilala rin bilang The Tiger of Malaya ang pagtatago ng mga kayamanan upang hindi ito makita ng kanilang kaaway, lalo na ng mga Americans. Sinasabing ang kayamanan ay nagmula sa mga plundered o ninakaw na ari-arian ng mga Japanese mula sa mga bansa sa Asia na kanilang nasakop. Ito ay kinabibilangan ng mga ginto, jewels at iba pang mahahalagang bagay. Ninakaw nila ang mga ito mula sa mga bangko, simbahan at sa bahay ng mga mayayaman. Ang dahilan sa Yamashita Treasures kung bakit nilaliman at sinisigurado na hindi makuha ng basta-basta ay dahil sa mga Amerikano. Kasi alam ng mga Hapon na matatalo na sila, kaya 1944 pa lamang ay naghukay na sila ng mga tinatawag na bunkers o Emperor Treasure Tunnel na secured. Ang sabi ay talagang binubuhusan ito ng kakapal na simento para hindi basta-basta makuha ng mga ordinaryong tao lamang or kahit ng mga Amerikano. Pero merong tinatawag na giveaway para sa malalaking treasure. Ito yung ibinaon lamang ng mababaw para madaling makuha. Kaya tinatawag na giveaway dahil maliit lang siya na quantity. Ngunit ayon sa kwento, ang kayamanang ito ay dinala sa Pilipinas upang itago bago dumating ang mga Amerikano at ito ay itinago sa mga kuweba, tunnel at sa iba pang mga lihim na lugar. Subalit, meron ding mga ulat na nagsasabi na ilang mga Japanese Army at mga Pilipino ang nakakaalam tungkol sa kinaroroonan nito. Kaugnay nito, maraming mga treasure hunters mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtungo sa Pilipinas upang hanapin ang Yamashita's Gold. Kaya nga nabuo natin tong channel natin dahil sa Yamashita Treasure. Kasi marami pa rin ang hindi nakukuhang Yamashita Treasures. Ang karamihan yan ay mga malalim na bunkers ang hindi natin naaabot ng ating mga scanners at hindi na kayang hukayin pa ng 10 tao kasi ang naghukay niyan noon ay 1 batalyon at sinisecured talaga, nilalagyan ng booby traps, sinisimento at merong complex tunnel, ibig sabihin paliko-liko, maraming daanan, maraming false entrance, false direction, false hidden chamber, kaya naliligaw tayo. Ganyan kahirap ang Emperor Treasure Tunnel. Yung mga nakukuhang maswerte na napupulot lamang, nakukuha sa landslide, natangay sa agos, yun ay hindi ibinaon ng tauhan ng emperor. Yun ay ibinaon lamang ng isang sundalo na nagnakaw. Kaya mababaw lang ang pagkabaon niya. Marami ring mga pag-aaral ang isinagawa mula 1970s hanggang sa kasalukuyan, ngunit wala pa ring nakapagbibigay ng malinaw na ebidensya kung totoo ba ito. Sa katunayan, isa sa mga kilalang tao na nagtangkang maghanap sa kayamanang ito ay si Rogelio Roxas na isang Pilipinong sundalo at treasure hunter. Noong 1971, sinabi niya na may natagpuan siyang mga golden statue at iba pang kayamanan, ngunit sinasabing kinuha ito sa kanya ni Ferdinand Marcos. Ngunit maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang Yamashita's Gold ay isa lamang kwento at walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga claims na ito. At ang paghahanap sa Yamashita's Gold ay nagdulot ng iba't ibang legal issues. Gayon din,
Ang kwento tungkol sa Yamashita's Gold ay ginamit sa maraming mga libro, pelikula at documentaries. Number 2. Nazi Gold Train. Ang Nazi Gold Train ay isang kontrobersyal at misteryosong bagay tungkol sa kasaysayan ng World War II. Ayon sa mga kwento at haka-haka, ito ay isang train na puno ng mga ginto, alahas at iba pang mahahalagang bagay na ninakaw ng mga Nazi mula sa mga Jews at sa iba pang mga biktima ng Holocaust. Ito ay totoo rin ito na kwento. Kung merong Yamashita Treasures sa Pilipinas, sa Europa ay meron ding Hitler's Gold. Itong Hitler's Gold, ang legend dito ay itong Golden Train. Ang train na may lulan na bari-baritang ginto na ninakaw din Hitler sa lahat ng lugar na nasakupan niya sa Europa. Kaya kung maraming gold ang Asia, ay marami ring gold ang Europa. Pero may balita ko na itong gold train, ang lulan niyan ay nailabas na at naitago sa isang gold mine, sa isang tunnel na malalim din. At doon itinago ang isang train na kargamentong gold bars at meron ding mga coins. Ganyan, at meron ding kahon-kahon na mga pustiso na merong mga nakadikit na ginto. Kaya totoo itong kay Hitler kasi yan talaga ang sa giyera. Yan ang pinaka parang profit. Yung kunin yung mga ginto, mga pera sa bangko. Ang inuuna kasi niyan ay ang mga bangko, ang mga mayayaman na bahay, niraransak, kinukuha yung kayamanan. Mga gold mines, company, tinitira din yan. Mga temple, simbahan kasi merong mga relics, mga antiques at mga museums. Kaya maraming ginto ang nalikom ng mga nanalo sa giyera. Naipanito noong huling bahagi ng World War II nang malapit ng matalo ang Germany ay sinasabing isinakay ng mga Nazi ang mga ninakaw nilang kayamanan sa isang train upang mailayo ito mula sa mga paparating na Soviet Army. Ayon sa ilang ulat, hindi lamang mga ginto ang laman ng train, kundi naglalaman din ito ng mga artworks, precious stones at iba pang mga mahahalagang bagay. Katulad din ito ng Yamashita Treasures. Kompleto yan. Meron pang mga painting dyan, mga statues na mamahalin. Katulad ng Golden Buddha. Kung merong Golden Buddha, ay meron ding mga statue sa Europe na gawa sa gold o gold-plated. At lalo na yung mga painting na napakamahal ay tinatago din nila yun galing sa mga museums. Kaya yan, meron doon natuklasan na na isang tunnel na gold mine na napakalalim. Nasa 80 meters down below ang tunnel na ito na malaki na ginagamit sa mina at doon daw tinatago yan lahat. Yun ang pagkakamali ni Hitler kasi hindi siya katulad ng Hapon na ang ginawa ng Hapon sa 7,000 metric tons of gold bars ay ikinalat nila sa buong Pilipinas. Ikinalat sa kaisla-islahan sa mga tuktok ng bundok para kung matagpuan yung isang bunker ay mayroon pang maiwan. Si Hitler ay nilagay niya sa isang gold mine tunnel. Nilagay niya doon lahat dahil kasi napakalaking tunnel doon. Kaya yan ang pagkamali na. Nagkakamali si Hitler doon na plano. At balita ko yan ay natuklasan na ng mga Amerikano ang tunnel na yan. Kaya ang karamihan ng ginto ay naroon pa rin sa Amerika na punta. Kaya ang Amerika talaga ang pinakamayaman at pinakamaraming ginto sa ngayon dahil Yamashita Treasures, nakakuha sila, Hitler's Gold, nakuha lahat. Kaya yung sinasabi na Fort Knox na #1 depository of gold in the world ay talagang totoo.
Pinaniniwalaan na ang train na ito ay huling nakita sa Poland malapit sa bayan ng Wałbrzych. Maliban pa rito, maraming mga haka-haka ang nagsasabing ibinaon daw ito sa isang bundok upang maitago. Dahil dito, ang rehiyon ng Lower Silesia sa Poland ay naging sentro ng mga ginawang paghahanap dahil sa mga balitang ito. Simula pa noong matapos ang digmaan ay marami ng mga expeditions at mga paghahanap ang isinagawa upang matagpuan ang Nazi gold train. At Ang Nazi gold train ay hindi pwedeng ibaon sa bundok dahil napakabigat ng train mismo. Kaya ang ginawa ng mga sundalong Hitler ay hinakot ito, dinidiskarga sa train. At dahil wala na silang panahon para magukay ng malalim na mga tunnel na malaki, ang ginawa nila ay isang sikretong gold mine sa liblib na lugar sa Europe. Yun ang ginamit nila na nilagyan ng mga kayamanan na yan. Kaya napakaswerte ng Amerika dahil Amerikano daw ang nakatuklas ng tunnel na yun. Pero hindi nila dinidisclose, hindi pinapakita. At hanggang sa ngayon nanatiling mitolohiya ito dyan sa Europe, ang Hitler's gold train. Kung sa atin naman, di ba, meron tayong legend ng trucks of gold bars. So ganoon din, meron din doon sa Europe yung kay Hitler's gold. isa sa pinakakilalang searching operation ay naganap noong 2015. Dito ay sinabi ng dalawang treasure hunters na sina Piotr Koper at Andreas Richter na natagpuan nila ang train gamit ang ground penetrating radar. Ayon sa kanilang pahayag, nakita nila ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa lupa at marahil ay ito na ang sinasabing itinagong train. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na hanapin ang train, wala pa ring malinaw na ebidensya ang natagpuan na magpapatunay na totoong nag-exist ang Nazi gold train. Kaugnay din nito, noong 2016 ay sinabi ng mga Polish authorities na walang train o kayamanan na natagpuan sa lugar na tinukoy ni Koper at Richter. Gayun din, ang kwento tungkol sa Nazi gold train ay nagdulot ng maraming theories at mga issues. May mga nagsasabi na ito ay isa lamang kwento, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay totoo at ang kayamanan ay maaaring nakatago pa rin sa isang lugar. Ngunit sinabi ng mga hindi naniniwala dito na ang mga kwento tungkol sa train ay isang paraan lamang upang makakuha ng pera mula sa mga turista at media. Number 3, Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant o tinatawag ding kaban ng tipan ay isang mahalagang religious artifact para sa mga Jews at mga Kristiyano. Ayon sa Biblia, ginawa ito upang ipahayag ang mga tagubilin ng Diyos kay Moises sa Mount Sinai. Nangyari ito ilang sandali matapos makaalis ang mga Israelites mula sa Egypt. Ang Ark ay isang box na gawa sa acacia tree at ito ay merong takip na tinatawag na mercy seat at ang loob at labas nito ay nababalot ng ginto. Ang Ark ay may habang 4 feet, may lapad na 2.5 feet at ang taas naman nito ay 2.5 feet din. Ang Ark of the Covenant, kung pagbasihan natin ang dami ng ginto, ang ginto dito ay itong ano lang sa kanya, yung gold plating. Makapal nga lang na gold plating yan. At kung atin timbangin, siguro tumitimbang lang ng nasa 40 kilograms ang lahat ng gold na nariyan sa box, yung naka-gold plated. Ang mga handles niyan ay mga gold plated din, lahat gold plated yan. Pero makapal, hindi katulad ng gold ngayon, ng gold plating ngayon na manipis. Dahil electric or electroplating lang. Noon ay talagang ano yan, dinikdik na gold. Kaya mahal ang The Ark of the Covenant kasi historical at sacred, sagrado siya. Kasi siya ay itong nilalagyan ng utos ng Diyos at covenant. Tinatawag na covenant ng Diyos at ng tao. Kaya napakamahal niyan. Balikan natin yung Hitler's gold train na sinasabi. Gamit ang ground penetrating radar. Ayon sa kanilang pahayag, nakita nila ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa lupa at marahil ay ito na ang sinasabing itinagong train. Ang tungkol sa gold train, naniniwala ako na ang laman ay gold bars at iba pang mamahalin ng mga bagay, pero hindi kayang ibaon ang train sa bundok kasi mahaba, malaki.
Kaya ang totoo niyan, ang train ay siguro para hindi makita ay sinunog o pinasabog or dinismantol para hindi makita. At ibinaon malayo ang distansya doon sa nasirang train. At meron akong narinig na dahil sa close friend itong si Yamashita at Hitler, ang iba daw ng mga kayamanan ni Hitler ay pinadala niya kay Yamashita. At dahil sa si Yamashita ay dito nagbaon sa Pilipinas, so kasama daw dyan ang German's gold na naibaon, kaya napakaraming ginto ang dala ni Yamashita noong kampanya niya doon nung nandun pa siya sa Malaya. Hindi pa dumating sa Pilipinas, ay hinakot din niya ang mga ginto sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia, lahat ng lugar sa Malaya ay kinuha niya ang mga ginto. At ito yung time na natatalo na si Hitler sa Europe. At si Yamashita ay huling sumurinder kaysa kay Hitler. Kaya merong parang katotohanan na pinadala ni Hitler at tinago ni Yamashita ang ibang ginto na likom ni Hitler sa Europe. Okay, so yan lang ang ating tatlong kayamanan na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikita. Pero marami pa ito. Ating ipagpatuloy ang mga episode na ganito sa susunod nating video. At ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless us all.